Lumapit si Inigo Delgado sa napakalaking mansyon. Malinis, malaki, at malapalasyo ang gusali. Malayong malayo sa madilim at masikip na kulungan na kanyang iniwan ilang araw pa lamang ang lumipas. Sa kanyang kamay, hawak niya pa rin ang maliit na papel na nakasulat ang address ng matandang ginang na tinulungan niya. Ilang araw pa lamang ang lumipas mula nang siya'y makalaya. Nakulong siya dahil sa kasalanan na hindi naman talaga niya ginawa. Siya ay pinagbintangan lamang ngunit walang may nais na tumistigo para siya ay mapawalang sala, kaya naman siya ay nakulong sa loob ng 5 taon. Malaya siya, oo. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang mabigat na kapalit. Ang kanyang ina na palaging nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa ay ngayon ay malubha ang karamdaman. Ang mga gastos sa ospital at gamot ay sunod-sunod na dumarating at wala siyang sapat na pera para tugunan lahat ng iyon. Kaya naman siya ay kapit sa patalim. Kahit nalabag sa kanyang loob, tatanggapin niya ang alok ng matandang ginang para sa kanyang ina. Ilang araw ang lumipas mula nang siya ay makalaya. Naghanap siya ng trabaho pero dahil sa kanyang record, walang may nais na tumanggap sa kanya. At isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan at ang mga balikat ni Inigo ay bagsak dahil wala na naman siyang nahanap na trabaho, nakilala niya ang ginang na si Celia Romero. Nasiraan ito ng sasakyan ng mga sandali na iyon. Dahil likas na kay Inigo ang pagiging matulungin, nag-alok siya ng tulong sa ginang. Inayos niyang nasira nito ang sasakyan. Hindi niya lubos akalain na ang ginang ang mag-aalok sa kanya ng 100 palabas sa kanyang problema. Kinakailangan mo ba ng tulong? Tanong noon sa kanya ng Donya habang sinusubukan ni Inigo na itago ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Inigo na sa mga ginang ang pagod. Bagaman iyon ay matalas, para bang bawat tingin ay may bigat na hindi niya may paliwanag. Opo, sagot ni Inigo. Ilang araw na ho ako naghahanap ng trabaho pero kahit anong gawin ko hindi ako matanggap dahil sa may record ako at kakalaya ko pa lang sa bilangguan. Kung tungkol sa pera ang kailangan mo, matutulungan kita. Iyon ang naging tugon sa kanya ng ginang habang diretso itong nakatingin sa kanyang mga mata. At base sa uri ng titig nito sa kanya, para bang kilala siya nito na may alam ito tungkol sa kanya. At ang naging alok sa kanya ng ginang, kapalit ng malaking halaga ng salapi, kailangan niya itong pakasalan. Isang kondisyon lang, makakakuha siya ng malaking halaga na sapat para sa paggamot ng kanyang ina. Ngunit ang magiging kapalit ay ang muli niyang pagkakakulong. Hindi sa bilangguan, pero sa isang kasal na hindi niya pinangarap. Sa isang babae na hindi niya naman mahal. Nag-atubili si Inigo. Ilang araw pa lang nakalipas mula sa paglaya niya, dala-dala pa rin niya ang mga alaala ng kulungan at ang bigat ng maling akusasyon na ipinataw sa kanya. Gusto niya pang maramdaman na maging malaya. Marami siyang pangarap at gusto niyang pakasalan ng babaeng tunay niyang minamahal. Ngunit nang maalala niya ang kahinaan ng kanyang ina, ang mga kamay nito na mahigpit na kumakapit sa kanyang damit sa huling pagbisita, hindi siya nakapagpigil. Tumango siya. Tinanggap niya ang alok. Ngayon nakatayo siya sa harap ng mansyon at isang kakaibang kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Ang pinto ay bumukas bago pa man siya makakatok. Mr. Delgado, bati ni Doña Celia sa mga otoridad na tono. Maligayang pagdating. Ang samyo ng mamahaling kahoy at bahagyang halimuyak ng bulaklak ang pumuno sa kanyang ilong nang sandaling humakbang siya papasok ng mansyon. Isa itong bahay na nagpapakita ng kayamanan. Ngunit kasabay nito, naroon din ang kalungkutan at katahimikan na hindi maipaliwanag ni Inigo. Sumunod siya kay Doña Celia sa malawak na pasilyo. Bawat akbang ay nag-echo sa paligid na para bang isang babala. Kino-consider mo na ba ang ating kasunduan? Tanong ni Doña Celia na makapasok sila sa opisina. Ang malaking bintana sa likod nito ay nagpapakita ng ulan na bumabagsak sa labas. Ang tanawin ng bagyo ay tila salamin ng bagyo sa puso ni Inigo. Opo, nakapagdesisyon na po ako, sagot ni Inigo ng maingat. At para sa aking ina, gagawin ko.
Pumapayag po ako na magpakasal sa inyo. Tumango naman si Doña Celia. Walang ngiti, pero wala ring emosyon ang mukha nito. May mga dahilan din ako, Mr. Delgado. Makahulog ang wika nito bago naupo sa office chair. Bagaman matanda, makikita pa rin sa Donya ang angking ganda nito. Sa katunayan, mukha pa nga rin itong bata. Hindi halatang nasa 50s na. Pero dahil sa lagi itong seryoso at ang mga mata ay puno ng lungkot, tila isa iyon sa nagpapabawas sa aura nito. Dapat mong malaman na may dahilan ako at masaya akong pumapayag ka sa alok ko sa'yo. Sandali ring natahimik si Doña Celia, habang si Inigo naman ay napakunot ang noo. Nagtataka kung bakit tila napuno ng lungkot ang mga mata ng ginang. May problema po ba, Doña Celia? Tanong niya, sabay dahan-dahang paglapit. Umiling ang Donya. Wala, may bumalik lamang sa isipan ko. Mga alaala. Mga alaala ng isang tao na matagal ko nang hinahanap. Malabo ang mga salita, ngunit hindi niya pinilit pang itanong. Hindi pa ang tamang panahon. Habang patuloy ang ulan, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng desisyon niya. Ang kalayaan na kanyang natamo mula sa kulungan ay tila napalitan pa ng isang tanikala. Isang tanikala na gawa sa pera, obligasyon at lihim ng isang mayamang babae. Matapos silang mag-usap sa opisina ng Donya, ay lumabas na sila. Habang sinusundan niya si Doña Celia sa malawak na pasilyo, napansin ni Inigo ang bawat detalye sa paligid. Ang mga pader ay puno na ng mga larawan. Larawan ng isang batang babae na may ngiti sa mukha. Mga larawang tila hango sa iba't ibang panahon. Ang ilan ay mukhang masaya. Ang ilan naman ay may halong lungkot. Para bang bawat kwadro ay may sariling kwento. At si Doña Celia ang may hawak ng lihim ng bawat isa. Magandang bahay po ito, Ginang Celia. Sabi ni Inigo at pilit na pinapantayan ng kalmado ng kanyang tinig. Ngunit hindi siya makatingin sa mga larawan ng matagal. Ang ilan sa mga larawan ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng panginginig na hindi niya maipaliwanag. Para bang may nakatago sa mga ngiti at mata ng mga batang iyon. Isang bagay na naghihintay lamang na matuklasan. Salamat, ang sagot ni Doña Celia. Maraming alaala sa bawat sulok ng bahay na to. May ilan na masaya, may ilan rin na masakit. Tumigil si Inigo sa isang larawan ng isang batang babae. Malamang 4 o di kaya'y 4 na taong gulang, na may mahahabang buhok at mata na puno ng hiwaga. May kakaibang kilabot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may koneksyon ng larawan sa mismong katauhan ni Celia. Sa kabila ng pagtataka, pinili ni Inigo na itikom ang bibig niya. Gusto mo bang umupo na muna? Tanong ni Doña Celia. Umupo naman si Inigo sa malambot na sofa. Sinusubukan na kontrolin ang sarili. Ang mansyon ay tahimik. Walang ibang naroroon maliban sa kanilang dalawa. Kahit mga kasambahay ay wala. Tanging ang tunog ng sa labas at ang mahihinang yapak ni Doña Celia ang bumabalot sa silid. Alam mo, Mr. Delgado, panimula ni Doña Celia na umupo sa pang-isahang sofa. Ang kasal na alok kong sayo ay hindi lamang para sa pera at sa kagustuhan kong muling makapag-asawa. May dahilan ako kaya ako piniling tulungan ka. At sa tingin ko, makakatulong ka sa akin. Sa parehong paraan na kailangan ng iyong ina ang tulong ko. Gagawin ko po ang lahat para sa aking ina. At gagawin ko rin po ang lahat para magkaroon ng pakinabang sa inyo. Sagot ni Inigo. Tumango si Doña Celia. Iyan ang gusto ko marinig. Ngunit Mr. Delgado, may mga bagay na hindi mo pa alam. May mga alaala ako na nais kong mahanap. At baka sa'yo magsimula ang sagot. Hindi naman maiwasan ni Inigo ang pakiramdam ng kaba. Anong ibig sabihin ng ginang? Anong hinahanap nito? Hindi ko po lubos na naiintindihan, Ginang Celia. Wika niya. Ngunit, handa po ako matuto. Napangiti naman si Doña Celia, bahagyang malungkot. Pagdating ng araw, malalaman mo rin. Ngunit sa ngayon, gusto kong malaman mo.
na walang kahit ano na dapat na ikatakot. Hindi kita pipilitin sa mga bagay na hindi ka komportableng gawin. Tumango naman si Inigo at nagpasalamat dito. Iniisip niya ang bagong buhay na naghihintay sa kanya. Isang buhay na puno ng kayamanan, obligasyon at misteryo. Sa isip niya, ang mundong ito ay mas komplikado kaysa sa kulungan. Pero para sa kanyang ina, para sa kalayaan na hindi niya lubos na ipinagdiwang, handa siyang tanggapin ang anumang maaaring mangyari. Matapos ang maikling katahimikan, nag-alok si Doña Celia ng maiinom, bagay naman na tinanggap ni Inigo. At dahil nga sa susunod na linggo silang dalawa ikakasal na, nagpasya ang Doña na ilibot na rin siya sa mansyon. Pumasok sila sa isang mataas na silid na puno ng aklat. May ilang mga libro na makapal, may ilan na manipis. Mahilig po ba kayo sa pagbabasa, Doña? Maingat na tanong na Inigo habang ina-inspeksyon ng paligid. Ngumiti si Celia, ngunit ang ngiti nito ay tila ba may halong lungkot. Oo, ngunit hindi lang ito tungkol sa libro. Ang bawat isa ay alaala. Alaala ng mga araw na gusto kong balikan. Oo, alaala ng mga taong hindi na muling makikita. Napangiti naman si Inigo, bahagya, ngunit agad ding naglaho ang ngiti sa kanyang dibdib. Ang damdamin ng lungkot ni Doña Celia ay nakakahawa. Para bang bawat salita nito ay may kasamang bigat na hindi niya maiwasang madama. May mga alaala po ba na mahirap balikan? Tanong niya. Tumango si Doña Celia. Marami, lalo na tungkol sa aking anak. Nawawala siya ng matagal na at bawat araw ay parang paalala ng kulang sa buhay ko. Ang ilan sa librong narito ay pag-aari niya. Karamihan ay storybook na paborito niya. Si Inigo ay huminga ng malalim. Halos hindi niya maintindihan kung bakit siya nadadala sa kwento ng babae. Siya ay isang simpleng tao lamang. Isang binata lamang na nais iligtas ang kanyang ina mula sa kamatayan. Gusto ko pong malaman ang lahat, Donya. Kahit papaano, baka'y makatulong ako. Sabi niya na may bahagyang pag-aalinlangan ngunit puno ng determinasyon. Tumango si Doña Celia at dahan-dahang inilapit ang kamay sa isa sa mga libro. Minsan, Inigo, ang katotohanan ay mahirap hanapin. Ngunit sa mga taong dumating sa buhay natin ang hindi inaasahan, matutuklasan natin ang mga sagot na matagal na nating hinahanap. Naramdaman ni Inigo ang kakaibang kaba sa dibdib. Ang bawat salita ni Celia ay tila may lihim na ipinapahiwatig. At ang bawat lihim ay tila may koneksyon sa kanya. Sa kanyang nakaraan, sa kanyang kalayaan, at sa kanyang inang naghihirap sa ospital. Maya-maya tinuro ni Celia ang isang maliit na mesa na may kahon na yari sa kahoy. Lumapit doon sa Inigo, pilit na hindi masyadong magpakita ng pagkakaba. Buka ang kahon na tumambad sa kanyang mga lumang larawan, mga sulat at maliit na bagay na tila mahalaga sa may-ari nito. Isa-isang pinagmamasdan ni Inigo ang mga bagay. Ang ilan ay mukhang pangkaraniwan, ngunit ang ilan naman ay may kakaiba at luma. Ang ilan sa mga yan ay tungkol sa anak ko. Wika ni Doña Celia. Ang ilan naman ay alaala. Ang ilan ay pahiwatig. Walang may nais sa tulungan akong mahanap ang anak ko. Kaya naisip ko na kung muli ako mag-aasawa, maaari niya ako matulungan sa paghahanap sa kanya. Kung ano man ho maitutulong ko sa inyo, ay nakahanda po akong gawin. Wika niya. Tumango si Doña Celia. Bahagyang umiti. At para bang may bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Minsan, ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari. At sa pamamagitan ng iyong desisyon, maaaring magsimula ang pagbabago. Para sa akin, para sa iyo, at para sa hinahanap kong anak. Sa loob ng mansyon, sa ilalim ng tunog ng ulan at mga anino ng mga alaala, si Inigo Delgado ay unti-unting nakadarama ng kakaibang pananabik at kaba. Ang buhay na iniwan niya sa kulungan ay malayo na. Ang hinaharap niya ngayon ay puno ng kayamanan, obligasyon at misteryo. Ngunit higit sa lahat, ito ay puno ng pangako. Isang pangako para sa kanyang ina, para kay Doña Celia,
at para sa mga lihim na naghihintay na matuklasan. Sa kanyang puso, alam ni Inigo na ang bawat desisyon ay siya ring maghuhubog sa kanyang kapalaran. Ngunit sa hindi niya malamang dahilan, nais niya rin na matulungan ng Donya. Ayaw niyang umatras sa kasunduang ito. Hindi lamang dahil sa kailangan niyang pera para sa kanyang ina, ngunit dahil may kung anong parte sa kanya ang nais na gawin ito. Tahimik ang paligid ng araw na yon. Walang musika, walang mga bulaklak na nakahilera, at walang mga bisitang nakaporma gaya ng inaasahan ng isang kasal. Ang mga mata na Inigo ay nakatutok lamang sa puting mesa sa kanilang harapan, kung saan nakalapag ang isang peraso ng papel. Ang marriage contract na siyang mag-uugnay sa kanya at kay Doña Celia Romero. Napansin agad ni Inigo na kakaiba ang kasal na ito. Hindi ito tulad na nakikita niya sa mga palabas o pelikula kung saan may mga taong nakangiti. May kamera, may palakpakan at may halik sa dulo. Sa halip ang naroon lamang ay 3 tao. Siya, si Celia, at ang officiant na magpapatibay ng kanilang kasunduan. Ibang-iba ito sa kasal na pinapangarap noon ni Inigo bago pa siya makulong. Nakaupo si Inigo sa gilid ng mesa. Mahigpit ang kapit sa upuan, habang si Doña Celia naman ay kalmado lamang. Nakaayos ang buhok at suot ang isang simple ngunit mamahaling damit na kulay ginto. Mr. Delgado, are you sure about this? Basag ng officiant. Isang matandang lalaki na may suot na salamin. Ang tono nito ay nag-aalanlangan at halatang hindi ito maitago ang pagtataka. Ikaw ay 24 pa lamang. Samantalang si Doña Celia Romero ay mas matanda. Isang byuda. Sigurado ka ba sa desisyong ito? Ramdam ni Inigo ang bawat bigat ng tanong na iyon. Sa loob-loob niya gusto niyang sumigaw ng hindi. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang lumabas sa takasan ng lahat ng ito. Gayon lang nagsisingkin ang lahat sa kanya. Handa siyang tulungan si Doña Celia pero ayaw niya itong pakasalan. Pero kasabay ng bawat tibok ng kanyang puso, muling sumiksik sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang ina. Nakahiga sa kama, maputla at humihinga ng mahina. Ginagawa ko ito para kay Mama. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapatigas ang kanyang dibdib. Kinuha niya ang panulat na nakahanda sa mesa at dahan-dahang sinulat ang kanyang pangalan. Sa bawat hagod ng tinta, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawala. Nang matapos siya, walang alinlangan na pumirma si Celia. Tahimik lamang ito, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago sa isang lihim. Sa harap ng batas, wika ng officiant, matapos suriin ang kanilang mga lagda. Kayo ngayon ay mag-asawa. Ang tinig nito ay walang gana, halos may halong paghatol. Para bang sinasabi nitong isa itong kasal na walang pagmamahal. Isang kasunduan lamang. Ngunit wala nang pakialam si Inigo. Ang mahalaga sa kanya, natupad niya ang kailangan. Ang makahanap ng paraan upang maipaggamot ang kanyang ina. Matapos ang kasal ay umalis na sila at bumalik na sa mansyon. Dinala siya ni Celia sa study room na to. Isang malawak na silid na puno ng lumang libro. Nakahana yung mga ito sa mataas sa estante. May malaking bintana roon kung saan pumapasok ang sinag ng araw. Ngunit tila hindi yon sapat upang alisin ang mga bigat na bumabalot sa lugar. Nakaupo si Doña Celia sa isang leather chair habang nakahawak ang baso sa wine. Sa harap nito, nakatayo si Inigo. Hindi alam kung uupo ba siya o tatayo lamang. Inigo, panimula ng babae. Ang boses ay mabagal at mabigat. May kailangan kang maintindihan. Tumingin siya rito at naghihintay. Kapag dumating ang araw, na ako'y mamatay. Nagsimula si Doña Celia. Kung hindi ko pa rin natagpuan ang anak kong nawala, lahat ng ari-arian ko, ang bahay na ito, mga negosyo, lupa, lahat, ay mapupunta sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Inigo. Hindi niya inaasahan na ganong kalaki ang kapalit ng kanilang kasal.
Ang akala niya ay sapat na matulungan siya nito sa pagpapagamot ng kanyang inang may sakit. Doña Celia, mahinahon niyang sagot. Hindi naman po yun ang mahalaga sa akin. Hindi po ako pumayag sa kasunduang kasal na to dahil sa ari-arian. Ang tanging nais ko lamang po ay magamot ang aking ina. Ang maging maayos ang kalagayan niya at maging maayos ang pagsasama natin. Sapat na po iyon para sa akin. Saglit na natahimik si Doña Celia bago dahan-dahang umiti. Ngunit ramdam ni Inigo na hindi iyon ngiti ng kasiyahan. You're a good man, Inigo, sabi pa nito. But I know, hindi talaga ito ang ninanais mo. Hindi ito ang kasal at pagsasama na pinapangarap mo. At naunawaan ko yun. Kaya gusto ko na hindi lamang ang tulong para sa iyong ina ang makukuha mo sa kasunduan na ito. Hindi na sumagot pa si Inigo. Kinagabihan, nakaupo si Inigo sa gilid ng kama ng guest room na ibinigay sa kanya. Sa harapan niya ay ang salamin. Para siyang estranghero sa sariling refleksyon. May asawa na ako. Pero asawa ng isang taong halos kasing edad na ng nanay ko. Kinabahan siya. May parte ng kanyang puso na natatakot. Paulit-ulit niyang inuusal sa sarili. Para kay mama to. Kaya ko to. Para kay mama. Kahit anong ulit niya, hindi nawala ang kaba. Ilang minuto pang lumipas bago kumatok si Doña Celia sa kanyang silid. Pumasok sa loob ang Doña. Nakasuot ito ng formal na damit, hindi nightgown. Para bang hindi ito naghanda sa gabi nang matapos ang kasal, kundi sa isang seryosong pag-uusap. Inigo? Tawag nito. Halika rito. Lumapit siya sa Doña na nakaupo sa sofa. Bagaman ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. I know what you're thinking. Hindi ko ipapagawa sa iyo mga ganong bagay. Wika ni Doña Celia. Diretso ang tingin sa kanya. You think I married you because I want a husband? But no. I married you because I need help. I need your help. I've been alone since my daughter went missing. Wala ni isa sa mga kilala ko kahit pamilya ko na gustong tumulong sa akin. Lahat sila tumalikod. For reasons I don't understand. They don't want me to find her. Para bang gusto nilang mawala siya ng tuluyan. Natigilan si Inigo. Your daughter. Mahina niyang ulit. Yes, sabi pa ni Celia. At kita sa mukha ang sakit na matagal na nakabaon. She's been gone for so many years. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Pero hindi ako tumitigil sa paghahanap, Inigo. I am tired. I am weak. And I need someone who won't abandon me. Someone who will stay kahit lahat sila iniwan na ako. Nakaramdam ng bigat si Inigo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang Doña hindi bilang mayamang byuda, kundi bilang isang ina na nawala ng anak at nawala ng pag-asa. I married you. Dagdag ni Celia na halos pabulong. So people would think I am fine again. Na kaya ko pa. Na natanggap ko nang wala ng anak ko. Na hindi ako desperata. But the truth is, I am desperate, Inigo. And now, I'm begging you, please, help me. Hindi agad sumagot si Inigo. Dahil sa Doña Celia ang dahilan kaya maipapagamot niya ang kanyang ina at ibig sabihin ay makakasama niya ito ng mas matagal. Nakahanda rin siya na tulungan ito. Doña Celia, mahinahon niyang sagot. Hindi ko man po alam kung saan magsisimula. Pero kung may magagawa ako, gagawin ko. Tutulong ako. Huminga ng malalim si Celia at saka dahan-dahang tumango. Then that's enough. Anito. From tonight on, you're not just my husband on paper. You're my partner. You'll help me find her. Tutulungan mo akong alamin lahat ng sekreto ng ilang taon ng ipilit na itinatago sa akin. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay, hindi lamang bilang mag-asawa sa mata ng batas. Tahimik ang sumunod ng mga araw matapos ang kasal, para bang walang nagbago sa loob ng mansyon.
Maliban sa presensya ni Inigo, kung tutuusin, wala ring espesyal na hinihingi si Doña Celia sa kanya tulad ng sinabi nito noong unang gabi bilang mag-asawa. Hindi siya nito pinipilit na tumabi sa kama. Hindi pinapagawa ng kung anong kakaiba at lalong hindi minamadali sa anumang bagay na hindi pa niya kayang gawin. Sa halip, pinabayaan siya ni Celia na maglibot, magpahinga at unti-unting masanay sa tahimik na buhay sa mansyon. Pero sa katahimikan na yon, lalo lamang lumakas ang ugong ng tanong sa isip ni Inigo. Paano ko matutulungan si Doña Celia? Paano ko mahahanap ang nawawala niyang anak? Minsan tuwing umaga, bumababa siya sa Grand Hall. Isang maluwang na silid na may hagdang yari sa kahoy na ubos siguro ng ilang buwang sahod ng karaniwang tao. Ang kisame ay mataas. May nakasabit na chandelier na kahit na hindi gaanong ginagamit ay kumikisla pa rin kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Habang naglalakad, napapansin ni Inigo na halos bawat dingding ng mansyon ay may larawan. Malalaki, naka-frame at maingat na nakahanay. Ang mga larawan ng batang babae. Isa sa mga bagong larawan ang agad na nakakuha ng kanyang pansin. Isang larawan ni Doña Celia. Mas bata pa. Siguro ay nasa mid-20s o 30s. Sa tabi nito, isang batang babae rin. 6 na taong gulang marahil. Maputi, mabuhok, at may ngiting parang ilaw sa gitna ng dilim. Siya, bulong niya sa sarili. Siya nga marahil ang anak ni Doña Celia. Hindi niya alam kung bakit, pero parang biglang humigpit ang dibdib niya sa tuwing tinitingnan niya ang mga larawan. Ang bata ay buhay na buhay, masayahin, ngunit parang may tinatagong hiwaga. Nagpatuloy siya sa paglibot. Sa bawat paskil, napasukin niya. Library, dining area, hallway. Lagi-lagi, nakikita niya ang parehong mukha ng batang babae. Malinaw na minahal siya ng labis si Doña Celia. May mga larawan din doon na bago lamang sa kanyang paningin kahit ilang araw na siya rito sa mansyon. Marahil ay kinakabit iyon ng Donya. O kaya'y pinapalitan ng Donya mga larawan na nakita niya noon dahil pansin niya na wala na ang iba roon. Sa bawat larawan, ramdam ni Inigo ang pagmamahal ng isang ina sa anak. Ngunit kasabay nito ay dama rin ang lungkot. Parang sa bawat larawan na iyon ay naroon din ang alaala ng pagkawala. Isang gabi, habang pagkasama silang kumakain sa mahabang hapag, hindi na napigilan ni Inigo ang sarili. Doña Celia, panimula niya ng dahan-dahan. Ang mga nasa larawan po ba ang anak ninyo? Saglit na tumigil si Doña Celia sa pagkain, bago dahan-dahang tumango. Yes, she is my daughter. Tahimik ang tono, ngunit puno ng bigat. Her name is Isabella. Maganda po siya. Mahinang wika ni Inigo. Ngumiti naman si Doña Celia. Yes, she is. Para siyang anghel. Nung isinilang ko ang daming humanga sa kanyang ganda. Mahal na mahal namin siya ng asawa ko noon. At tuwang-tuwa rin ang mga dao sa paligid niya dahil bungis niya siyang bata. At kung nasan man siya ngayon, alam kong maganda pa rin siya kahit ilang taon nang lumipas. Hindi na siya nagtanong pa. Ayaw niyang dagdagan ang lungkot na naramdaman niya sa mga mata ng matanda. Ngunit mula noon, mas lalo siyang naging determinado. Kailangan kong malaman kung ano nangyari kay Isabella. Linggo nang dumating ang cleaning service. 4 silang dumating. 2 lalaki, 2 babae, naka-uniform, dala-dala ang mga kagamitan. Sanay na si Inigo sa tahimik na mansyon, kaya't nang biglang nagkaroon ng ingay mula sa yabag at usapan, medyo nanibago siya. Bumaba siya mula sa hagdan para batiin sila. Ngunit nang makita siya ng mga tagalinis, halos sabay-sabay silang napahinto. Sir? Ani ng isa, halatang nagulat. Pasensya na po, akala po namin. Akala niyo po na si Doña Celia lang nandito? Putol ni Inigo na may ngiti sa labi. Nagkangitingin na ng mga ito at sabay-sabay na tumango.
Matagal na kasi kaming pumupunta rito. Dagdag ng isa. At si Doña Celia lang talaga nakikita namin. Hindi naman namin akalaing may kasama na siya ngayon. Tumago lamang si Inigo. Hindi na nagpaliwanag. Alam niya na kung sasabihin niyang mag-asawa sila, mas lalo lang silang magugulat. At hindi niya gustong maging paksa ng usapan. Pero hindi nakatakas sa kanyang ekspresyon ng mga tagalinis. Hindi lamang sila nagulat, kundi parang nagulantang talaga sila. Halos may halong pagtataka o pag-aalinlangan. Para bang hindi nila inaasahang magkakaroon ng kasama si Doña Celia sa mansyon. Lalo pat isang binata. Sa kabila ng lahat, mabait si Doña Celia kay Inigo. Hindi siya pinapagalitan, hindi pinipilit, hindi inuutusan ng sobra. Kung may gusto itong ipagawa, laging may kasamang, kung okay lang sa'yo, Inigo. O kaya naman, kung hindi ka busy. Hindi rin siya nito pinipilit na gawin ang mga gawin ng isang asawa. Bagay na hindi naman makakaya ni Inigo ang gawin. Ngunit batid niya na kung sakali man na gustuhin ni Doña Celia, ay wala siyang magagawa, kundi ang gawin. Ngunit ramdam na ramdam pa rin ni Inigo ang kalungkutan nito. Minsan naglalakad siya sa hallway at nakikita niya si Doña Celia na nakaupong mag-isa sa harap ng piano. Hindi ito tumutugtog. Nakaupo lamang. Nakatitig sa mga lumang nota. Minsan naman, nakita niya itong nakatingin lang sa bintana, hawak ang isang lumang manika. Hindi niya tinanong kung ano iyon. Alam niya naman na ang sagot. At sa bawat pagkakataon na yon, parang mas lalo siyang tinatabla ng awa. Oo, pumayag siya sa kasal para sa pera, para sa kanyang ina. Pero ngayon, may parte sa kanya na gusto ring tulungan si Celia. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil karapat-dapat ito. Sa gabi, bago matulog, madalas na humaharap si Inigo sa salamin sa kwarto. Tama ba to? Tama ba na nandito ako? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya ay unti-unti nang humahalo ang dalawang dahilan ng kanyang pananatili sa mansyon. Una, ang ina niyang may sakit. Pangalawa, si Doña Celia at ang nawawala nitong anak. At kahit wala pa siyang nakikita ang malinaw na clue kung saan magsisimula, alam niyang malapit na. Ang mga larawan, ang mga alaala, at ang mga lihim sa likod ng mga dingding ng mansyon. Lahat ng iyon ay tila paanyaya sa kanya na tuklasin ang katotohanan. Isang hapon, nagdesisyon si Inigo na dumalaw sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina na naghahanda na para sa operasyon. Mahigit 2 linggo na mula nang huli siyang nakapunta roon at sabik na siyang makita ito. Pagdating niya, sinalubong siya ng doktor. Mr. Delgado, bati ng doktor. So far, maayos naman ang kalagayan ng iyong ina. We are just waiting for her body to fully ready for the operation. Nakikita ko rin na lumalakas siya day by day. Labis ang ginhawang naramdaman ni Inigo. Para bang nabunutan siya ng tinik sa leeg. Sa wakas, kahit papaano ay nakikita niya ng resulta ng kanyang sakripisyo. Lahat ng ito, lahat ng ginagawa ko, may patutunguhan. Bulong niya sa sarili. Agad siya nagtungo sa silid ng kanyang ina matapos makausap ang doktor. Pagpasok niya ay isang pamilyar na ngiti ang sumalubong sa kanya. Kahit mahina, maliwanag pa rin ang ngiting iyon. Anak, mahina ngunit puno ng tuwa ang tinig ng kanyang ina. Andito ka na. Napaupo si Inigo sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay nito. Oo ma, miss na kita. Pasensya na ako, ngayon lang po ulit ako nakadalaw. Naging abala po kasi ako sa paghahanap ng trabaho. Pinisil siya ng kanyang ina. Maraming salamat anak. Ginawa mo ang lahat para sa akin. Alam kong hindi madali ang pinagdaraanan mo. Pero heto ka pa rin. Lagi ako inuuna. Napayo ko sa Inigo. Gusto niyang sabihin ng totoo. Gusto niyang ikwento na nagpakasal siya sa isang matanda kapalit ng pagpapagamot nito. Ngunit wala siyang lakas ng loob. Alam niyang masasaktan lang ang kanyang ina kapag nalaman na ginawa niyang sakripisyo. At mas gusto ni Inigo na isipin lang ng kanyang ina ang pagpapagaling kaysa sa mga bagay na naging desisyon niya.
Kamusta ka naman anak? Tanong nito, bakas ang pag-aalala sa boses. Baka naman sobra kang napapagod sa trabaho. Wala kang tigil sa kakakayot. Baka bumigay na rin ang katawan mo niyan. Ngumiti lamang si Inigo. Ngunit iyon ay isang ngiting puno ng pagsisinungaling. Ayos ang poko, ma. Huwag ka na mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko po ang sarili ko. Ang importante, gumaling ka na. Tinitigan siya ng kanyang ina. Wari sinusuri kung nagsasabi nga ba siya ng totoo. Ngunit sa huli, tumango na lang ito. Anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Mangako ka sa akin. Ngumiti siya, tumango. Pangako, ma. Hindi ko pababayaan ang sarili ko. Pagkatapos ay ngumiti ang kanyang ina. Ngunit may bakas ng kuryosidad sa mukha nito. Pero anak, saan ka nga ba nakakuha ng malaking pera para maipagamot ako? Sandaling natigilan si Inigo, ngunit mabilis siya nakabuo ng kasinungalingan. Ma, nakahanap po ako ng magandang trabaho, maganda ang sahod at mabait ang kumpanya. Nang malaman nila ang sitwasyon ko, tinulungan nila ako. Lalo pat, alam nila na nagsimula pa lamang ako dahil sa galing ako sa kulungan. Sila na munang gumastos para sa operasyon mo at unti-unti na lang daw na ibabawas sa sahod ko. Nagliwanag ang mukha ng kanyang ina. Napakapalad mo naman anak. Sana'y makilala ko rin ang amo mo balang araw. Gusto kong magpasalamat sa kanila ng personal. Napangiti si Inigo kahit may kirot sa dibdib. Darating din po ang panahon na yon, ma. Pangako. Pagkatapos ng ilang oras sa pagbabantay sa ospital, bumalik si Inigo sa mansyon. Dinatan niya si Doña Celia sa sala. Nakaupo habang nakatitig sa bintana. Nang makita siya ay agad itong tumingin. Kamusta ang iyong ina? Tanong nito. Maayos naman po. Sagot ni Inigo na may ngiti sa labi. Naghahanda pa po siya para sa operasyon. Tumungo naman si Doña Celia at bahagyang umiti. That's good to hear. Sandaling natahimik si Inigo bago siya muling nagsalita. Doña Celia, pasensya na po. Hindi ko masabi ang totoo sa aking ina. Sinabi ko ay may kumpanya na mabait na tumutulong sa akin. Hindi ko kayang sabihin na kinasal ako sa inyo. Tinitigan siya ng matanda. Saglit itong nanahimik bago ngumiti ng malumanay. Iho, you don't have to apologize. Naiintindihan ko. You did it for her peace of mind. Ayaw mo lang mag-alala siya at ayaw mong isipin niyang nagsakripisyo ka ng ganong kalaki para sa kanya. Napatingin si Inigo sa kanya tila nagulat. Hindi ho kayo nagagalit? Umiling si Doña Celia. Of course not. Alam kong mabigat na ang pasanin mo. Hindi ko na to dadagdagan. I did not marry you to make your life harder. Remember what I said? I needed help, not a husband. Kung kailangan mo magsinungaling para hindi na mag-alala ang iyong ina, then so be it. Walang problema sa akin yan. At sa unang pagkakataon, mula nang ikasal sila, nakaramdam si Inigo ng kakaibang ginhawa. Hindi pala siya kailangang matakot na may kapalit ang lahat. Ang totoo, wala namang hinihingi si Doña Celia, kundi ang tulong na mahanap ang anak nito. At sa mga sandaling iyon, mas tumibay ang pasya ni Inigo. Kung nagawa ko magsakripisyo para kay mama, kaya ko rin magsakripisyo para kay Doña Celia. Tutulungan ko siyang hanapin ang kanyang anak, kahit gaano kahirap. Mula nang mapag-usapan nila ni Doña Celia ang tungkol sa nawawala nitong anak, nagsimula na silang kumilos. Hindi man siya sigurado kung paano magsisimula, determinado si Inigo na gawin ang makakaya. At makalipas lamang ilang araw, dumating sa mansyon ng ilang taong maaaring makatulong. Mga investigator na matagal nang kilala ni Doña Celia. Nasa sala sila ng mansyon nang dumating ang 3 lalaki at 1 babae. Nakasuot sila ng semi-formal, halatang profesional, ngunit ang agad na nakakuha ng atensyon ni Inigo ay ang babae. Isang detective na hindi mo aakalain na nasa linya ng ganoong trabaho dahil sa taglay nitong ganda. Mahaba ang buhok nitong kulay itim na kumikinang. Nakatali sa likod ngunit may ilang hiblang malayang nakalaylay sa gilid ng kanyang mukha. Matangos ang ilong, mapupungay ang mata, at may tika sa bawat kilos. Nagsandaling magtagpo ang kanilang mga mata, parang biglang bumagal ang lahat sa paligid ni Inigo. Bakit? Ganito ang pakiramdam ko.
Bulong na Inigo sa sarili. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para bang naririnig niya ang bawat pintig nito. Bigla rin siyang natuyuan ng lalamunan. Tila ay hindi siya makapagsalita. Detective Gemma. Pagpapakilala ng isa sa mga kasamahan nito. Specializes in missing persons cases. She'll be taking the lead on this investigation. Ngumiti si Gemma at iniabot ang kamay kay Doña Celia. Doña Celia, it's an honor to finally meet you. I've heard a lot about this case. Hindi to ordinary case for us. I can feel how important this is to you. Mahina namang tumango ang matanda. Yes, Detective. This is not just a case for me. This is my life, my daughter, my only daughter. I want her back, no matter how many years have passed. Pagkatapos ay ibinaling ni Doña Celia ang tingin kay Inigo. And this is my husband, Inigo. Parang sumabog ang katahimikan sa loob ng sala. Lihim na nagulat ang lahat, lalo na ang mga investigators. Kita ang pag-igting ng kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na ang isang matandang byuda ay may ganoong kabatang asawa. Pero wala ni isa man sa kanila nagsalita ng kahit na ano. Pinili nilang maging profesional. Inabot ni Inigo ang kamay ni Gemma at sa sandaling nagdikit ang palad nila, mas lalo pang bumilis ang pintig ng puso niya. Para siyang natutulala habang nakatingin sa mga mata ng detective. Nice to meet you, Mr. Delgado. Wika ni Gemma na may bahagyang ngiti. Yeah. Nice to meet you too, sagot niya. Halos maubos ang hangin sa kanyang dibdib. Umubo si Doña Celia. Wari nakapansin sa kakaibang tensyon. Shall we sit down? Let's talk about the investigation. Agad silang nagsiupo sa sala. Binuksan ng isa sa mga investor ang kanyang folder at inilatag ang ilang dokumento. Doña Celia, panimala nito. We've reviewed the old reports and police records. Unfortunately, the case is very difficult. Your daughter went missing decades ago. Records from that time are incomplete. Some are even lost. At base rin po sa nabanggit ninyo sa amin noong marami ng detectives at investigator ang humawak sa kaso na ito. Gemma leaned forward, her eyes serious. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na tayong pwedeng gawin. We are searching every possible lead. May mga names na lumalabas, especially yung lalaki na huling nakita kasama ng anak ninyo. Napakunot ang noon ni Inigo. Lalaki? Ano pong ibig niyong sabihin? Sumuliyab si Detective Gemma kay Inigo at muling bumaling kay Doña Celia. We're checking school records, old neighborhood, reports and even hospital logs. Anything that can give us trace, pero again, matagal ng panahon yun. Maraming data ang posibleng wala na. But I want you to know, Doña Celia, I will not give up. Hindi ako titigil hanggat may nakikita akong butil ng pag-asa. Because if she's alive somewhere, kahit ganong katagal, there's always a chance. Namasa ang mga mata ni Doña Celia. Salamat, Iha. You don't know how much this means to me. Saglit na natahimik ang paligid. Ramdam ni Inigo ang bigat ng usapan. Ngunit ramdam din niya ang kakaibang aura ni Gemma. Hindi niya maaalis ang tingin dito kahit pilit niyang pinipigilan. Hindi pwede. Hindi to pwede. Kasal na ako kay Doña Celia. Ginawa ko ito para kay Mama. Hindi ako dapat madala sa ganito. Mr. Delgado? Biglang tawag ni Gemma. Nagulat siya. Po? I was asking if you're willing to help us check the mansion. Baka may mga old belongings ang anak ni Doña Celia. Mga diaries, letters, or anything na pwede nating maging clue. Mabilis siyang tumango. Of course, kung ano pong pwede kong maitulong gagawin ko. Ngumiti naman si Gemma. At sa sandaling iyon, parang muling bumagal ang paligid para kay Inigo. Samantala, tumikim naman si Doña Celia. Then, it's settled. You'll all work together. I trust you, Detective Gemma. I know you'll do everything you can. As for you, Inigo, support them in any way possible. Yes, Doña. Sagot niya sabay tingin kay Gemma. I'll do my best.
Hindi nagtagal matapos ang meeting sa sala, nagsabi si Detective Gemma na gusto niyang simulan mismo sa loob ng mansyon ang kanilang paghahanap. Agad naman na pumayag si Doña Celia. Inigo, samahan mo muna si Detective. Uwi ka ng matanda. Simula nang mawala si Isabela, wala akong binago sa kanyang silid. Nandoon pa rin lahat ng gamit niya. Maybe, you'll find something I couldn't. Saglit na napatitig si Inigo sa kanyang asawa. Kita niyang pag-asa sa mata nito. Ngunit naroon din ang sakit ng nakalipas sa mga taon. Tumango siya. Habang naglalakad sila ni Gemma sa mahabang pasilyo ng mansyon, ramdam ni Inigo ang malamig na hangin na pumapasok mula sa mga malalaking bintana. Ang laki ng bahay ninyo, komento ni Gemma na nakatingin sa paligid. Pero it feels lonely. Tumango naman si Inigo at sinabi na marahil dahil sa silang dalawa lang ng kanyang asawa dito. Gemma glanced at him, studying his face. It must be hard for her, living alone all these years, waiting for someone who might never come back. Napabuntong hininga si Inigo. Kaya nga siguro she's holding on. Kahit konting chance lang. Kapit siya para lang mahanap ang nawawala niyang anak. Nang makarating sila sa dulo ng pasilyo, huminto si Gemma sa tapat ng isang pinto. This must be it. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at agad na bumungad sa kanila ang kwarto ng batang babae. Halos parang hindi ito tinabla ng panahon. May mga laruan pa sa sahig, mga poster ng cartoon sa dingding, at isang kama na may faded na pink na kumot. Parang tumigil ang oras. Wow! Bulong ni Gemma habang pumapasok. It feels like she just left yesterday. Pumasok din si Inigo. Tumingin siya sa paligid. Namangha rin kasi kahit ilang dekada na raw na nawawala ang anak ng Donya, napakaayos at linis pa rin ang silid na para bang may bata pa rin na natutulog roon. Tahimik silang naglakad-lakad. Tiningnan ang mga bagay sa paligid. Si Detective Gemma ay tumigil sa may lamesa kung saan nakapatong ang isang lumang notebook at laruan. You know, sabi ng dalaga habang binubuklat ang isang notebook. Marami ng investigators ang humawak ng kasong to. All with different methods. All with good intentions. But no one succeeded in finding answers for your wife. Tumingin si Inigo sa dalaga. And yet you still accepted it? Huminto si Gemma at bahagyang ngumiti ng mapait. Kasi naaawa ko sa kanya. Imagine waiting decades, holding on to hope when everyone else gave up. That kind of pain, it stays with you. Tahimik sandali si Inigo bago nagsalita. Hindi ka ba natatakot? To take on something so uncertain? Isinara ni Gemma ang libro at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. To be honest, hindi rin ako sigurado kung may magagawa pa ako. This case is almost impossible. But I will do everything for your wife. Even if I fail, at least I know I tried. Saglit na natahimik si Inigo bago siya ngumiti. Salamat, Detective. That means a lot. Kahit para lang makita ni Donya na may lumalaban pa rin sa kanya. Malaking bagay na yon. Gemma returned his smile, softer this time. You really care about her, don't you? Napatigal si Inigo. Napakamot siya sa batok. She's my wife. And she's been through a lot. Kung ano man ang kaya kong gawin para kahit papaano ay gumaan ang loob niya, gagawin ko. Hindi na ko bibo si Detective Gemma at muling ibinaling ang tingin sa mga laruan ni Isabela. Isa-isang pinulot at tiningnan. May maliit na stuffed bear, may mga blocks at ilang Barbie dolls na may kupas ng damit. Habang nakayuko si Gemma para silipin ang loob ng isang cabinet, bigla itong bahagyang natumba. Ingat ka! Sigaw ni Inigo. Isang kahon ng muntik nang mahulog mula sa taas ng cabinet. Ngunit mabilis na naiharang na Inigo ang kanyang sarili. Nahulog ito sa kanyang bisig at umalulong ang alikabok. Si Gemma naman na halos matamaan sa ulo ay agad na umatras. Ngunit napadikit kay Inigo. Sa sobrang lapit nila, halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Nagtagpo ang kanilang mga mata. For a moment, tahimik ang silid. Wala silang ibang marinig kundi ang tunog ng kanilang paghinga.
Ang init ng hininga ni Gemma ay halos sumayad sa balat ni Inigo. Parang tumigil ang mundo. Agad naman nagmulat si Gemma at tila natauhan. Mabilis siyang umatras, bahagyang nag-iwas ang tingin. Sorry, I wasn't careful. Umiling lamang sa Inigo at pilit tinatago ang biglang pagkabog ng kanyang dibdib. No, it's fine. Buti na lang naharang ko. Lumapit si Gemma sa nahulog na kahon. Inilapag ito sa lamesa. Let's just open this. Maybe it has something useful. Tumango si Inigo. Pero sa loob-loob niya, hindi niya pa rin mapigilan ang kaba. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit parang nakalimutan ko sandali? Nakasal ako kay Doña Celia. Nagpatuloy ang kanilang investigasyon. Araw-araw si Detective Gemma ay abala sa pagbusisi ng mga lumang records, mga lumang litrato, at maging mga diary na naiwan ni Isabela, ang nawawalang anak ni Doña Celia. Madalas na kasama niya si Inigo sa pag-ikot sa mansyon, lalo na sa mga lumang silid na hindi na nabubuksan sa loob ng maraming taon. Subalit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, wala pa ring malinaw na lead. Si Inigo ay nakaupo ngayon sa lumang veranda ng mansyon isang hapon. Hawak ang tasa ng kape, habang pinagmamasan niya ang mga puno sa hardin. Sumagi sa isip niyang paulit-ulit na tanong. Bakit ba ako? Bakit akong pinili ni Doña Celia? Ano ba talagang kinalaman ko sa lahat ng to? Dahil lang ba talaga ito sa awa niya sa akin at sa aking ina? O may iba pang dahilan? Hindi niya maipaliwanag kung bakit gano'n na lamang ang pagtitiwala sa kanya ni Doña Celia. Oo, asawa na siya nito. Ngunit alam niyang hindi simpleng kasala ang dahilan. Madalas ay nagtatanong si Doña Celia tungkol sa kanyang ama. Isang alaala na masakit pa rin para kay Inigo. Sanggol pa lamang siya nang namatay ang kanyang ama dahil sa isang car accident. Isang sasakyan ang nakabangga rito at kahit malinaw ang kaso, hindi kailanman nakulong ang nakabangga. Ang misteryong iyon ay matagal nang bumabagabag sa kanyang pamilya at ngayon ay muling lumulutang sa gitna ng paghahanap kay Isabela. Kahit na walang kahit anong alaala sa Inigo sa kanyang ama, madalas naman itong ikwento sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Kaya alam ni Inigo na isang mabuting tao ang kanyang ama. Isang umaga, dumating ang mga kamag-anak ni Doña Celia. Mga kapatid nito na bihirang bumisita. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila sabay-sabay na nagpa siya na humarap kay Doña Celia. Pagkarating nila sa mansyon, ramdam agad ang bigat ng hangin. May tensyon na hindi maitatago at lalo pang nadagdagan nang makita nila si Inigo. Celia, malamig na bati ng isa sa mga nakatatandang kapatid ni Don Lorenzo. Narinig namin ikinasal ka na nga. At ito na ba siya? Sabay turo kay Inigo. Yes. Mahinahong tugon ni Doña Celia, sabay hawak sa kamay ni Inigo. He is my husband, Inigo. Nagpalitan ng mga tingin ng mga kapatid ni Celia. Ang isa pa ay si Doña Mercedes, napailing at hindi napigilang magbitaw ng mapanuyang salita. You really married someone who is way younger than you? Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao sa labas? That this man, sabay tingin ng masama kay Inigo, is only after your money. Mercedes, matatag na sagot ni Celia. I don't care what other people think. I am willing to give him all my wealth because I like him. Because I love him. Nag-angat ang kilay si Don Lorenzo at halos sumabog sa galit. Love? Celia, you're blind. Hindi mo ba nakikita? Kapag namatay ka, lahat ng yaman mo mapupunta sa kanya. Wala kang iniwan kahit kaunti sa pamilya mo. Wala akong pakialam sa yaman ko. Malakas sa sagot naman ni Doña Celia. My happiness matters more. And Inigo gives me that happiness. Wala kayong karapatan na husgahan siya dahil mas bata siya sa akin. Kung wala man kayong respeto sa akin, mas mabuti pang umalis kayo sa bahay ko. Tumindig si Doña Mercedes. Ang mukha niya ay pula sa galit. Celia, hindi lang ito tungkol sa'yo. This is about your family's dignity. You think people will still respect our family's name after this scandal? Anong klaseng desisyon yan?
You let yourself be fooled by this boy. Napapikit naman ang mariin sa Inigo. Ang bawat salitang binibitawan ng mga kapatid ni Celia ay parang punyal na tumatama sa kanyang dibdib. Gusto niyang sabihin na hindi pera ang habol niya, na hindi niya hinangad kailanman na maging bahagi ng yaman ng mga Romero. Pero ano pa nga bang magagawa niya? Kaya siya ikinasal kay Doña Celia dahil sa parehong dahilan. Dahil sa pera. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Soledad Castro from Lipa City, Batangas, Erlinda Daronday, at Randall C. Barnachea from Florence, Italy. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Wala siyang pinagkaiba sa sinasabi nila. Iyon ang katotohanan. Matapos ang ilang minuto ng mainit na palitan ng mga salita, hindi napigilan ni Inigo ang kanyang sarili. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at humarap sa lahat. You may hate me, but this is my choice. At hindi ko hahayaang diktahan ninyo ang buhay ko. Wikang muli ni Doña Celia. Choice? This is madness, Celia. Mariin naman na sigaw ni Don Lorenzo. Habang buhay namin na pinangalagaan ang pangalan ng pamilya natin. At sa isang iglap, winasak mo ito dahil lang sa isang lalaking hindi natin kilala? Sumingit si Mercedes. At paano na lang kung siya rin ang may kinalaman sa pagkawala ni Isabela noon? Ever wonder that, Celia? Biglang lumamig ang paligid. Ang mga salita ni Mercedes ay parang kitlat na biglang bumagsak. Napatingin si Inigo kay Mercedes. Gulat at hindi makapaniwala sa akusasyon. Stop it! Sigaw ni Celia. Don't you dare accuse him of something so cruel. Inigo has nothing to do with my daughter's disappearance. Huwag niyo siyang idadamay. Hindi niyo ba naisip na mas bata si Inigo kaysa sa nawawala kong anak? Anong kayang gawin ni Inigo nung nawala ang anak ko kung siya'y sanggol pa lamang noon? Ngunit hindi pa rin tumigil si Mercedes. Then prove it. Prove to us that this man isn't just using you. Or else, Celia, baka tama ang iniisip ng lahat. Na binulag ka ng isang taong marunong lang umarte ng mabuti. Matapos ang tensyon ng pag-uusap, iniwan ng mga kapatid ni Celia ang mansyon na galit na galit. Naiwan naman si Celia at Inigo sa gitna ng sala. Parehong pagod at sugatan ang damdamin. Lumapit si Inigo at hinawakan ang balikat ng asawa. Pasensya na po, Doña Celia. Dahil sa akin na naging away pa kayo ng mga kapatid mo. Umiling si Doña Celia. No, Inigo. Don't apologize. Wala kang kasalanan. Rather, I should apologize dahil nadadamay ka sa lahat ng to. Malaking maitutulong mo sa akin kaya hindi ko hahayaan na bastusin ka nila. Sa sandaling iyon, muling sumiklab ang mga tanong sa isip ni Inigo. Ano ba talaga ang dahilan ng lahat ng to? Bakit nararamdaman niyang may mas malalim na dahilan kung bakit siya pinili ni Doña Celia? At bakit parang konektado ang lahat? Ang pagkawala ni Isabela, ang pagkamatay ng kaniyang ama, at ang biglang pagpasok niya sa buhay ng isang babaeng tulad ni Doña Celia. Minsan pa ay muling dumalaw sa mansyon ng mga kapatid ni Doña Celia. Sa pagkakataong ito, wala si Doña Celia sa harap upang ipagtanggol si Inigo. Abala ang Doña sa pakikipag-usap kay Detective Gemma at sa ilang investigator sa kabilang bahagi ng bahay. Kaya naiwan si Inigo sa sala kasama ang kapatid nito. Tahimik lamang si Inigo noong una. Pinipilit ang sarili na maging magalang. Ngunit ramdam niyang hindi maganda ang titig ng mga ito sa kanya. Ang bawat tingin ay may kasamang panghuhusga. Para bang hinuhubaran siya ng dignidad. Ano ba, Inigo?
Panimulaan ni Don Lorenzo habang nakasandal sa upuan ng nakataas ang kilay. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ginagamit mo lang ang kapatid namin para lang umasenso. Napakabata mo pa para sa isang may edad na kagaya ng kapatid namin. Di ba nakakahiya yan ng labis? Hindi naman sumagot si Inigo. Bagos ay yumuko lang siya at pinisil ang kaniyang mga kamay. Wala ka namang ipagmamalaki. Dagdag ni Doña Mercedes, matalim ang tinig. Wala kang pangalan. Wala kang yaman. Wala kang kahit anong karapat-dapat para sa kapatid namin. You're just a nobody. Alam naming pera lang ang habol mo sa kanya. Kung hindi dahil sa pagiging marupok ng kapatid namin, singit naman ang isa pang kamag-anak. Hindi ka man lang makakatuntong sa mansya na to. You are nothing without her. Bawat salita ay parang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may bahaging totoo sa kanilang sinasabi. Oo, tinanggap niya ang kasal dahil kailangan niya ng pera. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang ina na may iniindang karamdaman. Alam natin kung anong plano mong gawin ni Nico. Patuloy naman ni Don Lorenzo. Alam namin na pag namatay si Celia, kukunin mo lahat ng iniwan niya. Parang nilunok ni Inigo ang sariling dila. Wala siyang ibang ginawa, kundi tanggapin ang lahat ng pagmamaliit. Pinapaniwala mo si Celia na mahal mo siya. Pero sa totoo lang, ginagamit mo lang siya. We know your type. Mga lalaking mukhang mabait pero mandaraya pala. Tahimik pa rin si Inigo. Nakayuko na parang batang pinagsasabihan. Alam niyang hindi niya kayang itanggi ang lahat. Dahil ang katotohanan, totoo naman ang kanilang sinasabi, kahit papaano. Nang makaalis sa mga kapatid ni Doña Celia, naiwan si Inigo sa sala. Mabigat ang dibdib. Halos hindi makahinga. Hindi niya napansin na naroon pala si Detective Gemma. Nakatayo sa gilid ng pinto. Tahimik na nakikinig sa lahat ng sinabi. Lumabas ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Inigo. Mahinahong sabit ni Gemma. Napayuko lamang si Inigo. Pilit na kinukuble ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano magsisimula ng salita. Huwag kang mag-alala. Patuloy ni Gemma at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Hindi ako naniniwala sa kanila. Alam kong hindi totoo ang mga sinabi nila. Napatingin si Inigo, gulat sa sinabi ni Gemma. Gemma, narinig mo? Tumango ito. Oo, lahat. Pero alam ko na may malasakit ka kay Doña Celia. Hindi mo naman siya pinakasalan dahil lang sa pera. You care for her. And I don't think someone like you would just throw that away. Parang kumirot ang puso ni Inigo sa mga salitang yon. Kung alam lang ni Detective Gemma ang totoo, totoo naman talaga ang pera ang dahilan. Ngumiti naman si Detective Gemma, isang ngiti ng katiyakan. Alam mo, Inigo, minsan ang mga tao madaling maniwala sa kung anong masama kesa sa mabuti. Pero ako, mas pinipili kong maniwala sa kung ano nakikita ako mismo. Sandaling tumahimik si Gemma bago muling nagsalita. Mas seryoso na ang tinig. Pero maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong may duda ako sa mga kapatid ng asawa mo? Nabigla si Inigo at napatingin dito ng diretsyo. Anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Gemma. Narinig mo kanina, hindi ba? Galit na galit sila. Sa halip na maging masaya para sa kapatid nilang si Doña Celia, na sa wakas ay nakakita ng ligaya pagkatapos ng lahat ng sakit na dinanas. Ang nakikita ko ay puro hinanakit at galit. Why? Kung talagang mahal na lang ang kapatid nila, bakit hindi nila magawang tanggapin ang kaligayahan niya? Siguro, tugon ni Inigo, halos pabulong. Dahil sa akin? Dahil hindi nila ako matanggap? Umiling si Gemma. No, Inigo. This is more than just about you. There is something else. Hindi normal sa magkakapatid ang ganong klase ng galit. Para bang ayaw nilang may makapantay o makapalit sa lugar nila sa buhay ni Doña Celia. Nag-isip si Inigo. Tama si Gemma.
Noon pa man, ramdam niyang sobrang pagtutol na ng pamilya ni Celia. Pero bakit gano'n na lang? Parang higit pa sa selos, higit pa sa proteksyon. Iniisip ko, dagdag ni Gemma, posibleng may kinalaman sila sa pagkawala ni Isabela. Hindi ko pa man alam kung paano pero malakas ang kutob ko. At baka iyan ang dahilan kung bakit ayaw nilang maging masaya si Doña Celia ngayon. Kasi kapag may nakatulong sa kanya, baka mas mabilis siyang makarating sa katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Inigo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pag-angat ng pag-asa. Baka nga tama si Gemma. Baka hindi nga siya nag-iisa sa lahat ng ito. Nakatitig siya kay Gemma. Mabigat pa rin ang puso, ngunit may bahagyang ginawa. Kung totoo man ang hinala niya, baka dito magsimula ang lahat ng kasagutan. Biglang nagsara si Gemma ng notebook, tsaka bumulong. May plano ako. Pero kailangan ko ng tulong mo. Nagulat si Inigo. Anong plano? Mag-iimbestiga ako sa mga kapatid ni Doña Celia. Tugon ni Gemma na halos pabulong. Hindi ko to pwedeng ipaalam sa lahat ng kasama kong investigators kasi baka may connection sila sa pamilya. Ayoko may makialam hanggang wala pa ako matibay na ebidensya. Napakunot ang noo ni Inigo. Bakit mo naman naisipan yon? Wala naman silang sinabi tungkol kay Isabela. Ngumiti si Gemma ngunit seryoso ang ngiti iyon. Exactly. Masyado silang tahimik pagdating sa anak ni Doña Celia. Napansin mo ba? Kanina puro sila galit nung ikaw ang asawa ng kapatid nila. Pero bakit hindi mo lang nila nabanggit ang tungkol kay Isabela? Di ba dapat yon ang mas iniintindi nila? Natigilan si Inigo. Tama naman si Gemma. Simula nang makilala niya ang mga kapatid ni Celia, ni minsan ay hindi nila tinanong kung may progress na ba ang kaso ng nawawalang pamangkin nila. Ang iniintindi lamang nila ay kung paano niyang pinakasalan ang kanilang kapatid at kung paano niyang maaangkin ang yaman. Kinabukasan, maagang dumating si Gemma sa mansyon. Nakasuot ito ng formal suit. Nilapitan niya si Inigo habang abala sa binabasa nitong mga dokumento. Sir Inigo? Ani Gemma. Sasamahan mo ako mamaya. Gusto kong silipin ang mga lumang gamit sa basement ng mansyon. Ayon kay Doña Celia, hindi na iyon nagagalaw simula nang mawala si Isabela. Hindi raw siya pumapayag na may pumasok doon. Kahit ng mga kapatid niya, hindi niya raw hinahayaan na pumasok. Pero binigyan niya ako ng pahintulot. Nagulat si Inigo. Basement? Hindi ba sinabi ni Doña na bawal galawin ang mga gamit doon? Tumango si Detective Gemma. Oo, pero hindi natin sisirain ang tiwala niya. Titingin lang tayo. Malay mo, may clue na iniwan noon pa na hindi napansin ng ibang investigator. Nagdalawang isip si Inigo, pero sa huli, sumang-ayon din siya. Madilim at malamig ang basement ng mansyon. Ang ilaw mula sa maliit na bombilya ay tila nagkukulang sa lawak ng silid. Halos puro kahon lang ang laman. May mga lumang kasangkapan, album at ilang laruan ng bata. Grabe, alagang-alaga pa rin talaga ang mga laruan ni Isabela. Mahal na mahal talaga siya ng kanyang ina. Bulong ni Gemma habang maingat na nagbubukas ng isang kahon. Napatingin naman si Inigo sa isang lumang album. Binuklat niya ito at nakita ang mga lumang larawan ni Doña Celia kasama si Isabela na sanggol pa lamang. Nasa isang garden ang mag-ina at malawak ang ngiti sa labi ni Doña Celia habang buhat ang anak nila. Kitang-kita ang galak sa mga mata nito. Ngumiti si Gemma. Napakaganda ni Isabela. Manang-mana siya sa kanyang ina. At halatang mahal na mahal siya ni Doña Celia. Just imagine losing someone like her. No wonder na hanggang ngayon, hindi siya makalimot. Lahat naman siguro ng ina na mawala ng anak ay mahihirapan na makausad. Habang patuloy nilang iniisa-isang mga kahon, biglang nahulog ang isang maliit na sobre mula sa isang lumang cabinet. Dinampot iyon ni Inigo. Detective Gemma, tingnan mo to. Aniya. Binuksan nilang sobre at sa loob naman ay may isang lumang sulat. Tila galing sa isang lalaki. Pasensya na, hindi ka sinasadya. Napagutusan lamang ako. Nagtitigan silang dalawa, parehong nagulat. Kidnapper's note?
Bulong ni Gemma. Pero bago pa sila makapagsalita, narinig nila ang yabag mula sa taas. May tao. Bulong ni Inigo at agad nilang isinilid muli ang sulat sa sobre. Pagkakyat nila, nadatnan nila si Don Lorenzo, isa sa mga kapatid ni Doña Celia na nakatayo sa hallway. Nakakunot ang noo nang makita sila. Anong ginagawa ninyo sa basement? Malamig na tanong nito. Saglit naman na natigilan si Detective Gemma, ngunit mabilis itong umiti. Nag-i-inspeksyon lang po kami. Baka po may mahanap po kaming lead, senyor. Hindi naman kumibo si Don Lorenzo, ngunit matalim ang tingin nito sa kanilang dalawa. Wala na itong ibang sinabi. Tumalikod na lang at naglakad palayo. Nagkatinginan sina Gemma at Inigo. Pareho nilang napansin ang galit sa kanilang mga mata. Pero ang hindi nila maintindihan, bakit gano'n na lamang ang galit nito? Hindi ba dapat ay maging masaya ito kasi may tumutulong na sa kanilang kapatid na mahanap ang nawawala nitong anak? Simula nang ikwento ni Detective Gemma kay Inigo ang kanyang pagdududa, hindi na sila mapakali. Tuwing bumibisita ang mga kapatid ni Doña Celia, sinasadya ni Detective Gemma na magtagal sa paligid. Kunwari, abala sa kanyang pakay sa pagbibigay ng update sa Doña tungkol sa kanilang paghahanap. Pero, lihim niyang pinakikinggan ang kanilang mga usapan. Lihim niyang minamanmanan ang kanilang kilos. Sa unay wala siyang makuhang kakaiba maliban na lang sa tila ba hindi sila nasisiyahan na may tumutulong sa Doña. Puro pang mamariit kay Inigo ang naririnig ni Gemma, kasama ng mga pasaring tungkol kay Doña Celia na para bang hindi sila masaya sa kasalukuyang kalagayan nito. Ngunit isang araw, habang palabas na ng mansyon ng dalawang kapatid ng matanda, napansin ni Detective Gemma ang isang piraso ng papel na nahulog mula sa bag ni Senyora Leticia. Ang pinakamatanda sa mga kapatid. Dali-dali niya itong pinulot at nakita ang isang sulat na tila matagal nang luma. At sa sulat na iyon nakasulat ang pangalan ni Isabela. Doon nagsimula ang kanyang mas malalim na paghihinala. Bakit may hawak silang dokumento na may kinalaman sa anak ni Doña Celia na matagal nang nawawala? At bakit parang tinatago nila yon? At kung sakali man alam ni Doña Celia ang tungkol sa dokumento na yon, bakit hindi binigay o pinakita sa kanya ng Doña bilang karagdagan sa mga maaari niyang gamitin hawak sa kaso? Mula noon, sinadyanan ni Gemma na subaybayan ang kanilang mga kilos kahit sa labas ng mansyon. Sinusundan niya sila. Napansin niya na laging iwas ang mga ito kapag napag-uusapan ng tungkol kay Isabela. At sa bawat pagbisita nila, parang laging may tinatago silang ayaw ipaalam kay Doña Celia. Isang gabi, nasaksihan ni Gemma na si Senior Ricardo, isa sa mga kapatid ay palihim na nakikipagkita sa isang lalaki. Nag-abot sila ng sobre at mabilis na naghiwalay. Hindi iyon nakaligtas sa mga mata ni Gemma at lalong lumakas ang kanyang kutob. May malalim na sikreto ang pamilya at maaaring sila mismo ang may kinalaman sa pagkawala ni Isabela. At tila malaking threat sa mga kapatid ni Doña Celia ang existence ni Detective Gemma at Inigo, kaya gano'n na lamang ang kanilang pagkadisgusto sa kanila. Hindi na nga nagulat pa si Detective Gemma nang makatanggap siya ng mensahe mula sa mga donya na nagnanais na makausap siya ng sarilinan at nagbigay pa ang mga ito ng address na dapat niyang puntahan. Dumating nga si Gemma sa address na sinasabi nila. Tahimik ang lugar. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya nagtatagpo ang mga kapatid ni na Doña Celia, sina Don Lorenzo, Doña Mercedes at ang pinakamatandang si Senyora Leticia. Nakayuko sila sa isang seryosong pag-uusap. Nang mapansin ni Gemma ay bigla silang tumayo at halatang kanina pa siyang hinihintay ng mga ito. Ah, Detective Gemma. Bungad pa ni Don Lorenzo na parang may pilit ng ngiti. Mabuti naman at nandito ka na. Ang akala namin hindi mo na kami sisiputin. You asked me to come. Kapatid niyo ang aking kliyente. Napaka-unprofessional naman po siguro kung hindi ako sisipot. Tama ho ba? Malamig na sagot ni Gemma. Diretso ang tingin sa kanila. Nagkatingin na naman ang tatlo habang si Gemma ay taas noo lamang. Humakbang siya palapit sa kanila. Ano po bang kailangan niyo sa akin at bakit pinapunta niyo ako dito? At maaari ko bang malaman ang dahilan kung bakit kayo nakipagkita sa mga kasamahan ko noong isang araw?
At may inabot pa kayong kung ano-ano sa kanila? May kaunting pag-igting sa mukha ni Mercedes. Alam mo ang tungkol doon? Ngumiti sa kanila si Gemma. Oo naman, senyora. Isa akong detective. Hindi ba't dapat lang na alam ko ang tungkol sa mga yon? Matalas ang aking mata at pakiramdam. At normal yon sa isang kagaya ko. Makikita sa mukha ng mga ito ang galit. Marahil ay hindi nila inaasahan na mabubunyag agad sila ni Detective Gemma. Ngunit si Gemma ay hindi naman ganong katanga. Noong gabi na nakita niya ang kapatid ng Donya na may kinatagpong lalaki at may iniabot dito na sobre na sa tingin niya ay naglalaman ng tseke, sinundan niya ito. At dito nalaman na ang isa sa mga iyon ay ang kanyang kasamahan sa paghawak sa kasong ito. So, kaya niyo po ba ako pinapunta dito ay para ipaliwanag sa akin kung para saan lahat ng yun? Tanong niya. Tahimik sila. Halos sabay na tumingin kay Leticia. At si Leticia naman ay bahagyang namutla ng labi. Ang tensyon ay tumigas na parang yelo. Biglang lumapit si Lorenzo. Ang tono nito ay mas matigas. Alam mo, Iha, may mga bagay na hindi mo dapat pinapakaalaman. Some things are better kept within the family. At base sa tabas ng iyong dila, may ideya ka na rin kung bakit ka namin pinapunta dito. Ngumisi si Gemma. Ngayon ay sigurado na siyang may kinalaman niya ang mga ito sa nangyayari sa nag-iisang anak ng Donya. Say it clear. Hindi ako pumunta dito para sayangin ang oras kong manghula. Malamig na saad niya. Alam ng lahat na ilang dekada ng patay ang anak ng aming kapatid. Kahit ang kanyang yumaong asawa ay natanggap na iyon. Subalit dahil mahal na mahal ni Celia ang kanyang anak, hindi niya ito matanggap at hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong hinahanap. Gusto namin na tigilan mo na ang kasong ito. Let Isabella rest. It's all in the past at kung sino man rin nasa likod ng nangyari kay Isabella, maaaring hindi niya na mahanap ang malaking halagang involved. We can compensate you so stop poking around. Ano to? A bribe? Tanong niya na halatang binubuo ang salita. You think money will shut me up? Hindi to bribe. Wika ni Doña Leticia. This is an opportunity para sa'yo at para sa pamilya mo. Mas malaking halagang ibibigay namin sa'yo. So cut everyone out quietly. Hindi ba mas maayos yon kaysa patuloy na magsisiyasat sa isang kaso na matagal nang nangyari? Hindi niyo ako mababayaran. Sabi ni Gemma matapos ang ilang sandali. Hindi niyo mababayaran ang prinsipyo ko. I work this case because a missing child is a missing child. Kahit anong dynasty o surname, ang magtangkang itakip ang katotohanan. Tumahimik ang mga kapatid at halata ang hindi pagkasiyahan. Hindi po ako kagaya ng mga naunang detective na humawak sa kaso na to, na madaling bayaran at sumuko. May isa akong salita. At nangako ko kay Doña Celia na tutulungan ko siya. Bakas ang matinding galit sa kanilang mga mukha. Kung tatanggi ka, ay hindi mo alam kung anong maaaring mangyari sa'yo. Hindi po ako natatakot sa kahit sino. Pangalawa, kung may mangyari man sa akin ngayong gabi na to, may iniwan ako impormasyon sa isang taong mapagkakatiwalaan ko. May isang recording device. Kahit mawala ako, ang mga huling taong nakipagkita sa akin ay madaling matutunton. Nag-alon ng galit sa mukha ni Lorenzo. Wala kang karapatang magbanta sa amin. Hindi to banta, senyor. This is just a statement. May sinabihan ako na kung hindi ako makarating sa hostel mamaya, tawagin niya ang number na ibinigay ko at sasabihin kung saan huling nakita. This is how a detective should be, right? Nagkatinginan ng tatlo. Kitang-kita ang galit sa mga mata ni Leticia, ang panlalamig sa mukha ni Lorenzo at ang napakalakas na pagpipigil ng galit ni Mercedes na halos pumutok sa bibig nito. Walang nagsalita sa loob ng ilang saglit, pero ang hangin ay mabigat. Hindi kami natatakot sa espektikulo. Wika ni Doña Mercedes, nanginginig ang boses dahil sa rage. Alam namin ang kaya naming gawin. Kung susubukan mo kaming guluhin, you'll regret it. Gemma kept her composure. Then you'd better not force my hand.
Pagkatapos ng ilang minuto ng tensyon bago muli nagsalita si Lorenzo. Remember, we are the family. Do not drag our name in public for a cheap show. Nang umalis na roon si Gemma, huminga siya ng malalim nung nasa sasakyan na siya. Alam niyang ginawa niyang toy para na rin siyang naglalaro sa isang mapanganib na laro. Lumalaban siya sa pamilyang may impluwensya at pera. Pero hindi siya nag-iisa. May safety protocol siya. Pinadala niya ang kopya ng susunod nilang meeting schedule sa isang trusted colleague sa precinct. Pati na rin ang screenshot ng CCTV feed. Kung may mangyari man sa kanya, may trail. Noong muling nagtungo si Gemma sa mansyon ni Doña Celia upang magbigay ng report or update, napansin ni Inigo na tila ba may kung anong bumabagabag sa dalaga. Detective Gemma, ano pong nangyari? Kagabi may nag-offer sa akin. Well, ilang perks para itigil ko ang investigasyon. And I declined. Mga kapatid ba ni Doña Celia? Tanong ni Inigo. Yes, they offered money. Threats. Sagot ni Gemma. They wanted to hush this. They're desperate. Kung ganon, tiyak nga na may kinalaman sila sa nangyari sa anak ni Doña Celia. Yes, wika ni Gemma. Diretso ang tingin. I'm now 100% sure. Kaya kailangan na itong malaman ni Doña Celia. This is a signal. We move wisely now. Kailangan mo rin na mabantayan si Doña Celia dahil hindi natin alam kung anong gagawin nila. Nang sabihin niya kay Doña Celia ang tungkol dito, ay hindi ito naniwala sa kanya. Sa sumunod na mga araw, halos gabi-gabi nagtatangkang sumunod o sumalakay kay Detective Gemma. May misteryosong lalaki na nagtatangkang dukutin siya habang pauwi mula sa mansyon. Sa pangatlo, may liham na iniwan sa ilalim ng kanyang pinto. Tigilan mo ng ginagawa mo. Kung ayaw mong sumunod sa yapak ng nawawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili siyang buo at matalino. Hindi siya nadadala ng takot. Bagkos lalo lamang siyang naging determinado. Nang nakumbinsi na siya na hindi lang basta chismis o simpleng hinala ang kanyang hawak, na may malinaw na koneksyon ng mga kapatid ni Doña Celia sa pagkawala ni Isabela, nagpa siya siyang makipag-usap ng harapan sa matanda. Sa isang hapon na puno ng tensyon, nadatnan niya si Doña Celia sa loob ng opisina nito. Nakaupo sa isang antigong silya habang nakatingin sa lumang larawan ng anak. Ang mga mata ng Doña ay malabo na sa pag-iyak, tila muling bumabalik sa bawat alaala. Doña Celia, maingat na bungad ni Gemma. Kailangan po natin na mag-usap. Hindi na po ako pwedeng manahimik. Lumingon si Doña Celia, may pagod sa mukha. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, huwag mong idadamay ang pamilya ko sa pagkawala ng anak ko. Huminga ng malalim si Gemma. Pero ma'am, wala pong ibang direksyon ng kaso. At sa lahat ng palatandaan, sila lamang po ang pinakamalapit na suspect. Nanigas ang mukha ni Doña Celia. Tumayo ito. Ang tinig ay nanginginig sa galit at sakit. Wala kang karapatang pagbintangan ng mga kapatid ko. Sila na nga lang natitirang pamilya ko. Matagal na ako nagdurusa sa pagkawala ni Isabela. At ngayon, ikaw na akala ko'y makakatulong, siya pang sisira sa natitira kong pamilya. Nakatitig lamang si Gemma. Kita ang sakit sa mga mata nito. Pero hindi siya umatras. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang recorder mula sa bulsa at plinay ito. Nagmula sa maliit na speaker ang boses ni Don Lorenzo, Doña Mercedes. Kung talagang seryoso ka sa kasong to, we can assist you. We can compensate you, so stop poking around. Hindi to bribe. It's an opportunity, so cut everyone out quietly. Hindi niyo ako mababayaran. Sagot ni Gemma sa recording. Hindi niyo mababayaran ang prinsipyo ko. At kasunod noon, ang malamig na boses ni Mercedes. Kung susubukan mo kaming guluhin, you'll regret it. Napatigil si Doña Celia. Nanlalaki ang mga mata habang pinakikinggan ang bawat salita. Nabitiwan niya ang hawak na rosaryo at napaupo muli sa silya. Nanginginig ang kamay. Diyos ko, mahina niyang sambit. Sinubukan ka nilang bayaran? At tinakot ka pa?
Tumango si Gemma. Lumapit siya sa Donya. Marahang inilagay ang recorder sa mesa nito. Ma'am, ani Gemma. Sa nakalipas sa ilang dekada, hindi ho ba kayo nagtataka kung bakit tila ba lahat ng mga humahawak sa investigation ng pagkawala ng inyong anak ay tumigil bigla? Niwala man lang malinaw na sagot. Wala man lang natutukoy na lead. Hindi ho ba sumagi sa isip ninyo na baka sila ay binayaran o tinakot? Katulad po ng ginawa nila sa akin? Tumulong luha ni Doña Celia. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang narinig. Ang puso niya ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang pagmamahal at pagtitiwala sa mga kapatid na matagal niya nang kasama. At ang matagal niya nang hinahanap na katotohanan tungkol sa anak na si Isabela. Hindi ko kayang paniwalaan. Nanginginig ang tinig ng Donya. Paano nila magagawa sa akin to? Sa sarili nilang dugo at laman? Alam ko po ang mahirap tanggapin. Sabi ni Gemma at bahagyang lumuhod sa harap ng matanda upang ipakita ang kanyang sinseridad. Pero ma'am, ito po ang pinakamalapit nating sagot. At kung hahayaan nating manatili nakatago ang katotohanan, baka tuluyan ang hindi makamit ang hustisya ni Isabela. Hindi lang po ito tungkol sa inyo, kundi sa kanya. Sa batang nawala nang walang kasalanan. Humagulgol si Doña Celia. Tinakpan ng panyo ang kanyang bibig. Halos mahulog sa bigat ng kanyang nararamdaman. Gemma, mahinang wika niya. Kung totoo nga ang lahat ng to, wala na akong ibang masasandalan, kundi kayo ni Inigo. Pero Diyos ko, paano ko haharapin ang mga kapatid ko? Paano ko haharapin ang dugot laman ko na siya palang dahilan ng pagkawala ng anak ko? Marahang hinawakan ni Gemma ang kamay niya. Hindi niyo po kailangan gawin ng mag-isa. Sasamahan ko po kayo hanggang dulo. Pero kailangan niyo pong pumili, Donya. Maniniwala ba kayo sa mga matatenga ninyo? O patuloy ninyong ipipikit ang mga ito? Alang-alang sa pamilyang posibleng sumira sa inyo. Tahimik ang buong opisina. Ang orasan sa dingding lang ang maririnig. Dahan-dahang bumibilang ng bawat segundo ng tensyon. At sa mga mata ni Doña Celia, unti-unting nabuo matinding sakit at ang matinding pangangailangan ng katotohanan. Pagkatapos ng lahat ng pagbubunyag ni Gemma tungkol sa mga kapatid ni Doña Celia, lalong naging mabigat ang dibdib ng Doña. Halos hindi na siya makakain, halos hindi na makatulog, at ang mga mata niya ay palaging namumugto. Pamilya ko, sila palang nagkuple ng kasinungalingan. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa lumang larawan ni Isabela. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon siyang samahan si Inigo sa bahay ng mga ito. Alam niya na ang kailangang makita at makausap ang ina ng lalaking pinakasalan niya upang gamitin. Tahimik ang naging biyahe nila at habang nasa loob ng kotse, ramdam na Inigo ang bigat ng damdamin ng Donya. Pagdating nila sa kanilang bahay, kung nasaan ang ina ni Inigo kasama ang inang niya na siyang nag-aalaga dito, agad na nagdiwanag ang mukha ng ina ni Inigo nang makita siya. Anak, mahina pero masiglang sambit ng ginang, sabay hawak sa kamay ni Inigo. Ngunit nagulat ito nang mapansin ang presensya ni Doña Celia na nakatayo sa tabi. Ma, ani Inigo na mahigpit ang kapit sa kanyang ina. Siya po si Doña Celia. Siya po ang tumulong sa atin. At siya po ang dahilan kung bakit natuloy ang operasyon ninyo. Napatitig ang ina niya kay Doña Celia at agad na nanubig ang mga mata nito. Ang matanda ay hindi rin nakapagsalita agad. Tila may matinding emosyon na bumabalot sa kanilang dalawa. Diyos ko, bulong ng ina ni Inigo na halos maiyak. Ikaw pala. Naguluhan si Inigo. Ma, bakit? Kilala mo siya? Humakbang si Doña Celia palapit. Nanginginig ang tinig at saka lumuhod sa harapan ng higaan. Napakatagal na panahon kitang hinanap. Wika nito. Mahigpit ang hawak sa kamay ng ina ni Inigo. Napakatagal na panahon na gusto kong malaman kung anong kinalaman ng iyong asawa sa pagkawala ng aking anak. Nabigla si Inigo. Ano ho?
Anong ibig niyo pong sabihin? Napaluha ang kanyang ina, tuluyan ng bumigay. Anak, may mga bagay na hindi ko nasasabi sa'yo. Ang totoo, ang tatay mo, siyang dating driver ng pamilya Romero. Nanlaki ang mga mata ni Inigo. Ano? Tumango ang kanyang ina, nanginginig sa sakit ng alaala. Samantalang si Doña Celia naman ay lumuhod sa harapan ng kanyang ina para ito ay magsumamo. Margarita, alam ng Diyos kung gaano kita katagal na hinanap. Ngunit hindi kita natagpuan matapos mawala ng iyong ama. Hindi ako tumigil. Kaya nung may isang tauhan ako na nakapagsabi na matapos ang mahabang dekada ay muli kang bumalik sa Maynila, agad kitang pinahanap. Agad kong inalamang tungkol sa'yo. Nalaman kong nakulong iyong anak dahil sa kasalanan na hindi niya man ginawa. At iyon ang dahilan kung bakit kayo muling bumalik ng syudad dahil inilipat siya sa isang kulungan dito. Patamad kong ginamit kong iyong anak para mapalapit sa'yo at malaman ang totoo. Patawad kong ginawa ko siyang dahilan upang wala sa mga kapatid kong muli kong pigilan sa paghahanap sa anak ko. Ilang dekada nang nawawala. Pero ngayon na natagpuan na kita, nagsusumamo ako sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sabihin mo sa akin kung ano ang kinalaman ng asawa mo. Bakit? Bakit kasama siya ng anak ko ng gabing yun? Bakit nasa iisang lugar sila kung saan natagpuan ng anak ko? Ano bang ibig sabihin ng sulat na iniwan niya sa sasakyan ko? Alam kong mabait ang asawa mo pero siya ba talaga ang dumukot sa anak ko? Si Inigo na nakikinig ay gulong-gulo pa rin. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Ma? Nanginginig ang tinig ni Inigo. Si Papa? May kinalaman ba sila sa nangyari sa anak ng Doña Celia? Tumitig sa kanya ang kanyang ina bago ito sumagot. Oo, anak. At ang totoo, tinakot siya ng mga kapatid ni Doña Celia. Sila ang dahilan kung bakit nawala si Isabela. At sila rin ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Nabangga siya ng sasakyan. Pero hindi yun aksidente. Binangga siya nang sinubukan niyang iligtas mula sa kanila si Isabela. Bago siya nawala. Bago siya nagpasya na iligtas si Isabela, nagmakaawa siya sa akin. Sinabihan niya akong lumayo. Inakala ng mga kapatid ni Doña Celia na namatay ang anak namin. Hindi nila alam ang tungkol sa iyo, Inigo. Kinailangan ko umalis upang maprotektahan ka mula sa kanila. Dahil kung hindi ko yung gagawin, alam ko na mapapahamak din tayo. Parang gumuho ang mundo ni Inigo. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Ibig sabihin ba, alam niyo kung ano nangyayari kay Isabela? Hindi ko alam ang lahat. Sagot ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay. Pero bago mamatay ang papa mo, iniwan niya sa akin ng isang liham. Sabi niya pagdating ng tamang panahon, ibigay ko raw to sa'yo. Pero hanggang ngayon hindi ko alam kung kailan ang tamang panahon na yon. Nanginig si Doña Celia. Hindi malaman kung iiyak ba o magagalit. Nasaan ang liham? Sabihin mo sa akin, kailangan ko ng kasagutan. Ngunit mahina lang ang sagot ng ina ni Inigo. Hindi ko pa alam kung handa ka. Kung handa kayo ni Inigo. Handa tayong lahat sa katotohanan na nakasulat doon. Nagkatinginan sina Inigo at Doña Cecilia. Parehong naguguluhan. Parehong puno ng tanong. Parehong takot sa katotohanan na maaaring tuluyang bumago sa kanilang mga buhay. Hindi na makapaniwala si Inigo sa mga nadiskubre niya. Parang biglang bumagsak ang lahat ng mundo sa kanya nang marinig mula mismo sa kanyang ina ang buong katotohanan. Na ang kanyang ama, na buong buhay niyang iniidolo at iniisip na isang simpleng driver lang na tahimik na namatay, ay isa palang taong kinasangkapan at pinilit gumawa ng isang mabigat na kasalanan. Ma, mangiyak-ngiyak na wika ni Inigo habang nanlalaki mga mata. Totoo ba lahat ng yun? Na si Papa, pinilit nilang gamitin para kunin ang anak ni Doña Celia. Tumulo ang luha ng kanyang ina at mahigpit itong hinawakan ng kamay ng binata. Inigo anak, wala akong lakas sa loob na sabihin sa'yo to noon pa man. Bata ka pa, tsaka natatakot ako na baka pati ikaw ay madamay. Pero oo, totoo anak, ang papa mo, ginamit siya ng mga kapatid ni Doña Celia.
Tinakot kami noon. Ako, ikaw na bagong silang pa lang. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Pero hindi ibig sabihin noon ay kasabwat siya. Lahat ng ginawa ng papa mo para maprotektahan tayo. Hindi na napigilan ni Inigo ang mapahagulgol. Para bang lahat ng iniisip niyang tahimik at normal na buhay nila ay biglang naging bahagi ng isang madilim na kasaysayan. Pero kung ganun ang ibig sabihin, si Papa, siya ang dahilan kung bakit nawala si Isabela. Hindi ito tumugon. Dahan-dahang tumayo ang kanyang ina. Lumapit sa isang lumang aparador. May inangat ng isang kahon. Binuksan ito at kinuha ang isang matandang sobre. Nang mailapat iyon sa kamay ni Doña Celia, naginginig ang buong katawan ng ginang. Hawak-hawak ang sulat, para bang bumabalik lahat ng alaala ng pagkawala ng anak niya. Nanginginig ang kanyang labi at halos hindi niya mabuksan ang sobre. Si Inigo na ang tumulong at sa pagbukas nito, nakita nila ang papel ay halos kupas na. Ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay ng ama ni Inigo. Nagsimula ng basahin ni Doña Celia at habang tumatagal ay bumabagsak ang kanyang mga luha. Doña Celia, patawad. Malaki ang utang na loob ko sa inyo ni Don Alaric. Kayo ang dahilan. Kaya nabigyan ko ng maayos na buhay ang aking pamilya. Alam ng Diyos na ginawa kong lahat na para maging tapat sa inyo. Nanumpa ako maging mabuting trabahador ninyo. At nang inyong nag-isang anak na si Isabela, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Pinilit nila ako. Ang mga kapatid mo mismo. Gusto nilang maagaw ang lahat ng yaman at impluwensya ninyong mag-asawa. Kaya tinutusan nila akong kunin si Isabela. Dahil kapag nawala ang inyong nag-iisang tagapagmana, mas malaki na ang tsansa na mapasa kamay nila ang iyong yaman. Tinakot nila ako. Napapatayin ang mag-ina ko kapag hindi ako sumunod. Pero hindi ko kinaya ang konsensya ko. Plano kong iligtas si Isabela. Kung sakaling mawala man ako, tandaan mo hindi ako kailanman kumampi sa kanila. Si Isabela, nailigtas ko. Sinubukan ko. Patawarin niyo sana ako. Manuel. Nabitawan ni Doña Celia ang giyam at halos bumagsak siya sa upuan. Mga kapatid ko, silang nagplano. Silang dahilan ng lahat ng dinadanas ko. Lumingon siya kay Inigo. Umiiyak na parang isang bata na nawala ng lahat. Paano ko ito tatanggapin? Pamilya ko sila. Ngunit sila mismo sumira sa akin. Yumuko si Inigo. Dama ang bigat ng sitwasyon. Doña Celia, naiintindihan ko kung gaano kasakit ito. Pero kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, isa lang ang malinaw. Hindi dapat nananatiling tahimik ang katotohanan. Kung hindi natin sila ilalantad, lalo lang silang lalakas at magpapatuloy ng kasamaan. Nag-angat ng tingin si Doña Celia. Puno ng luha, ngunit may bagong ningas ang determinasyon sa kanyang mga mata. Matagal ko nang hinahanap ang hustisya para sa anak ko. Batid kong wala na siya. Ngunit ang pinaka-nananais ko ay ang hustisya para sa kanya. Matagal ko lang pilit na iniintindi kung bakit tila lahat ng investigador na humahawak sa kaso ng anak ko, maliban na lamang kay Gemma, ay biglang tumitigil. Ngayon ko lang lubos na nauunawaan. Binayaran at tinatakot pala na sila ng mga kapatid ko. Pero hindi na ngayon. Hindi na nila matatakasan ang ginawa nila. Sumabat ang ina ni Inigo na ngayon humahagulgol na rin. Doña Celia, patawad. Patawad kung hindi ko agad sinabi. Natakot ako. Pero ngayon handa na ako magsalita. Handa na akong tumistigo laban sa kanila. Kahit buhay ko pang kapalit. Lumapit si Inigo at hinakap ang ina. Ma, wala kang kasalanan. Ginawa niyo lang ang lahat para protektahan ako. Pero ngayon, panahon na para matapos ang lahat ng to. Tumango si Doña Celia. Maigpit na hawak pa rin ang liham. Simula ngayon, sisiguraduhin kong mananagot ang mga kapatid ko. Hindi na ako papayag na manatili silang malaya. At Margarita, salamat. Dahil pinili mong sabihin sa akin ang totoo.
kahit umabot man ng ilang taon. At doon nagsimula na ang mas matinding laban, hindi lamang para sa hostisya ni Isabela, kundi para sa pagbagsak ng mga taong matagal nang nagtatago sa likod ng kapangyarihan at pangalan. Tahimik silang magkakasama nakaupo sa sala ni Doña Celia. Sa gitna ng mesa ay nakalapag ang liham ni Manuel, ang ama ni Inigo, na ngayon ay nagsisilbing pinakamahalagang ebidensya laban sa mga anak ng ginang. Hindi na tanong kung lalaban sila. Ang tanong na lamang ay kung paano. Kung ilalantad natin sila. Maingat na sabi ni Gemma. Kailangan natin ng kompletong ebidensya. Laban sa mga kapatid ng ginang. Hindi na tanong kung lalaban ba sila. Ang tanong na labang ay kung paano. Kung ilalantad natin sila. Maingat na sabi ni Gemma. Kailangan natin ng kompletong ebidensya. Hindi sapat ang salaysay lang. Oo, at may recording ako nung tinangkahan nila akong suhulan. At may liham mula sa ama ni Inigo. Pero mas mabigat. Kung may mga testigo pa tayong makukuha na noon ay tinakot nila. Tumango si Inigo. Tama siya. Kailangan din natin na mag-ingat. Kung kaya nilang patahimikan ng mga investigador noon, malamang hindi sila magdadalawang isip na subukang patahimikin din tayo ngayon. Napayuko ang ina ni Inigo. Nangingilid ang luha. Ako na ang magsasalita. Ako magpapatunay na ang asawa ko ay ginamit nila. Hanggang sa mapatay nila. Kahit anong mangyari, hindi na ako matatakot. Saglit nakatahingikan. Pagkatapos ay nagsalita si Doña Celia. Mahaba ang tinig, ngunit mariin. Ang mga kapatid ko. Ilang dekada ko silang tinuring na haligi ng aking buhay. Sa kanila ako kumapit nang mawala si Isabela. Akala ko'y silang natitirang pamilya ko. Pero sila pala mismo ang umagaw sa lahat ng kaligayahan ko. Hindi ko hahayaang manatili silang malaya. Huminga ito ng malalim. Hawak pa rin ang liham na parang ito ang bagong puso niya. Maghain tayo ng kaso. Harapin natin sila sa korte. Doon ko mismo ipaparinig sa buong bayan kung paano nila ako niloko. Kung paano nila pinatay ang lahat ng pag-asa ko. At sa harap ng hukom at ng lahat ng tao, sasabihin ko sa kanila. Tumulo ang luha sa mga mata ng Donya, ngunit matalim ang titig. Na nagtiwala ako sa kanila. All this time, sila palang nasa likod ng pagkawala ng anak ko. Nagtagpo ang tingin nila ni Inigo at Gemma. Pare-parehong may kaba, may takot, pero higit sa lahat ay may lakas ang loob. Hindi na ito laban lang ng isang tao. Isa na itong laban para sa katotohanan, para sa hustisya, at para sa lahat ng taong niloko at sinaktan ang kapangyarihan ng mga Romero. At doon sinimulan nila ang masusing plano kung paano nilang haharapin ang korte. Ang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya, mismong dugo ni Celia. Maliwanag ang ilaw ng korte at tila bawat mata ay nakatutok sa gitna. Ang mga mamahayag ay naroon. Mga recorder at camera ay nakatutok sa harap. Sabik na makita ang pagtitiis ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bayan. Ang mga Romero na siya ngayong magkakalaban. Sa isang panig ng silid, ay nakaupo naman si Doña Celia, kasama sina Inigo, ang ina nito, at si Detective Gemma. Kitang-kita sa mukha ni Doña Celia ang kaba, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Nasa kabilang panig naman ang tatlo niyang kapatid. Mga nakasuot ng mamahaling damit, matitigas ang panga, at halatang hindi sanay na sila ang nasa ilalim ng paghuhusga. Tumunog ang martilyo ng hukom. All rise, tumayo ang lahat. At nang umupo ang hukom, formal nang nagsimula ang paglilitis. Your Honor, narito tayo upang litisin ang kasong may kinalaman sa pagkawala at pagkamatay ni Isabela Romero, anak ni Celia Romero. Ang mga akusado ay walang iba kundi ang mismong mga kapatid ng ina ng biktima.
Tumuro ang prosecutor sa kanila na sa loob ng maraming dekada ay tinuturing na malinis ang pangalan, ngunit ngayon nalantad na may bahid ng dugot kasakiman. Nagbulungan ang korte. Nagsalita ang defense lawyer ng kabilang panig. Objection, Your Honor. Purely speculative. Wala silang konkretong ebidensya. Noted. Proceed but stay on point. Umupo ang prosecutor at agad na tinawag ang unang testigo, ang ina ni Inigo. Mabait ang paghinga nito nang lumapit sa witness stand. Pakisabi po sa korte kung anong nalalaman ninyo tungkol sa nangyari. Utos ng prosecutor. Nanginginig ang tinig na nagsalita ang ina ni Inigo. Ang asawa ko. Siya po ang dating driver ng pamilya Romero. Noong panahong yon, bago pa lang ako nanganak kay Inigo, isang gabi, dumating siya na takot. Sinabi niya sa akin na pinilit siya ng mga kapatid ni Doña Celia na kunin ang bata. Sinabi niya na kung hindi niya gagawin, papatayin nila kaming mag-ina. Wala siyang nagawa. Tinakot siya. Tumulo ang luha ng ginang at naroon naman si Inigo na nakatingin, mahigpit ang kapit sa bangko. Pero nagsisisi siya. Sabi niya na ililigtas niya raw ang bata. At bago siya umalis, iniwan niya sa akin ang isang sulat. Sabi niya kung sakaling hindi na siya makabalik, ibigay ko raw ito kay Doña Celia kapag dumating ang panahon. Inilahad ng prosecutor ang liham. Isa-isa itong binasa sa korte. Nakasulat doon ang buong plano ng mga kapatid, ang pananakot, ang kagustuhan nilang mapasa kanilang yaman sa oras na mawala si Isabela. Nang matapos, nagsimulang mag-ingay ang mga tao sa korte. Galit, gulat, at pagkasok lamang nangingibabaw. Objection! Pekeng liham na yan. Hindi yan mapapatunayan. Tumayo si Detective Gemma. May recording ako. That day, na tinangka nilang suhulan ako, nakalagay doon mismo na sinabi nila kung paano nila pinatigil lahat ng investigador na humawak sa kaso. Kung gusto ninyong marinig, handa akong ipatugtog ito ngayon. Play the recording, utos ng hukom. At mula sa maliit na recorder, umalingaw-ngaw sa buong silid ang mga boses ng mga kapatid ni Doña Celia. Nabagsakan ng matinding katahimikan ng buong korte. Ang mga kapatid ni Doña Celia ay namutla. Tumayo si Doña Celia, hindi na siya napigilan ng abogado o kahit na sino. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng galit at sakit. Mga kapatid ko, alam niyo ilang dekada ako nagdusa. Ilang gabi akong umiyak. Hinihiling na sana'y makita kong muli ang anak ko o makamit man lang ang hustisya sa nangyari sa kanya. Sa lahat ng oras na yun, kayo ang sandigan ko. Kayo ang nilapitan ko. Kayo ang pinaniwalaan kong kasama kong nagdadalamhati. Umiyak ang Donya, pero nananatiling nakatingin sa kanila. Ngunit ngayon, heto ako. Sa harap ng lahat ng tao, dala ang katotohanan. Kayo pala? Kayo palang kumuha sa anak ko. Kayo pala ang dahilan kung bakit siya nawala. Pinagkatiwalaan ko kayo ng buong puso. At ang kapalit ay ang pagkawasak ng buhay ko. Lalo humigpit ang boses ng Donya. All this time, kayo palang nasa likod ng pagkawala ng anak ko. Hindi ko kayo mapapatawad. Nag-echo ang mga salita niya sa loob ng korte. Ang mga tao ay napatingin sa tatlong akusado. Mga nakatungo, pawis sa pawis at hindi makatingin ng diretsyo. Order in the court. Ngunit huli na. Ang damdamin ng lahat ng naroon ay malinaw na ang hustisya ay nasa panig na ng matanda. Dahan-dahang naupo si Doña Celia. Nanginginig pa rin. Mabigat ang katahimikan sa loob ng korte nang bumalik ang hukom matapos ang deliberasyon. Ang bawat tao ay nakayuko. Nag-aabang kung ano ang magiging hatol. After reviewing the evidence, the testimonies of the recorded conversation, this court finds the accused guilty. Umalingaw-ngaw ang salita. Tulad ng malakas na tunog ng martilyo, parang gumuho ang mundo ng tatlong kapatid ni Doña Celia. For the crime of kidnapping with homicide
Compounded by obstruction of justice and intimidation, this court sentences you reclusion perpetua. You shall spend the rest of your lives in prison. Tumigil ang oras para kay Doña Celia. Ang matagal niya nang hinahanap na sagot ay nasa harap na niya. Ang mga kapatid na minahal at pinagkatiwalaan niya, ngayon ay haharap na sa hustisya. Hinarap ni Doña Celia ang mga kapatid. Hustisyang nakuha ko. Pero hindi na maibabalik ang anak ko. Ang kapalit ng kasikaman ninyo ay habang buhay na pagkakakulong. At kahit doon, dalhin ninyo ang bigat ng ginawa ninyo. Ang tatlong akusado ay walang nasabi. Nakayuko at walang mapuntahan ng kanilang mga mata. Niyakap ni Inigo ang kanyang ina at si Doña Celia. Naroon si Gemma, tahimik ngunit matatag ang presensya. Tanda ng kanyang paninindigan mula simula hanggang wakas. Case closed. Tumunog muli ang martilyo at sa wakas, nakahinga si Doña Celia. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil natapos ang matagal na laban. Para sa maraming dekada ng paghahanap at pagdurusa, doon ay nagbigay ng katapusan ng korte. Hindi pagbabalik ng nakalipas, ngunit isang peraso ng hustisya na matagal na ang hinihingi. Paglabas nila mula sa silidukuman, nagmistulang nagbukas ang langit para kay Doña Celia. Lumakad silang magkakasama, si Gemma, si Inigo, at ang ina ni Inigo. At ang kanyang maliit na grupo ng mga tumulong, dala-dala ang bigat ng nangyari. Uminto si Doña Celia at hinawakan ng kamay ni Gemma. Detective Gemma, I don't know how can I ever thank you. Without you, this day would never come. Ngumiti naman si Gemma. All I wanted was justice to finally be served, Doña. And that's more than enough for me. Bumaling naman si Doña Celia sa ina ni Inigo at pinisil ang kamay nito. Thank you for your courage, for opening the truth. Without you, this light would never reach us. At saka siya lumapit kay Inigo. Mabigat ang hakbang pero matatag ang boses. Inigo, you've suffered so much because of me. But today, I must set you free. Naguguluhan si Inigo at hindi makapagsalita. Our marriage, it was never real. Peke ang marriage contract na pinirmahan mo. I held on to you because I was searching for the truth. But I will not chain you to my name any longer. You are free from now on. Free to love, free to marry, free to live the life you deserve. Nangingilid ang luha ni Inigo habang lumuluhod siya at hinawakan ng kamay ng matanda. Doña, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin ko ngunit maraming salamat po. Ngumiti naman si Doña Celia. Thank you for everything, Iho. I will always remember you as the light that came into my darkest night. And if one day, if you find happiness, that will be enough for me. Lumipas ang ilang araw, tahimik ang mansyon. Mag-isa na lang ulit doon si Doña Celia dahil bumalik na si Inigo sa kanyang ina. Ngunit hindi na gaanong mabigat ang hangin. Habang nakaupo sa veranda, hawak ang lumang larawan ng kanyang anak, tumingin si Doña Celia sa kalangitan. Isabella, I hope you're happy wherever you are. At last, justice is yours. I'm letting you go now, my child. Be free. Tumulo ang luha niya, ngunit may ngiting dumampi sa labi. Payak, ngunit puno ng pag-asa. Para sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang may liwanag pa rin naghihintay sa dulo ng lahat ng sakit. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!